Dear Lara. Hi DJ Lara. Ako nga pala si Cassandra. 29 years old, isa akong simpleng babae na may simpleng pangarap. Ang magkaroon ng tahimik at masayang pamilya. 3 taon na kami nagsasama ng partner kong si Lance. Wala pa kaming anak at hindi rin kami kasal. Pero alam mo yon, yung parang kayo na rin talaga ang mag-asawa. Ganon kami. Pareho kaming may trabaho, pareho rin kami nag-iipon para sa future. Nagre-rent lang kami ng isang maliit na bahay dito sa may Caloocan. Walang karangyaan pero sakto lang. May kama, maliit na mesa, isang lutuan at sofa na luma pero matibay at higit sa lahat, masaya. Si Lance, hindi siya romantic type na lalaki. Hindi siya yung biglang may pa-flowers or pa-surprise dinner pero nagpapakita siya ng pagmamahal sa maliliit na mga bagay. Yung pagbitbit ng grocery, pagsundo sa akin kahit traffic, pag-check kung nakalakba yung pinto bago matulog, yung mga ganong simpleng kilos. Pero ramdam mo na mahalaga ka. Masaya ako noon, DJ Lara. As in, genuinely happy. Wala akong dahilan para magduda sa kanya. Wala akong reklamo sa relasyon namin. Hanggang dumating sa buhay namin si Millicent. Sino si Millicent? At paano kaya makakaapekto sa buhay ni na Cassandra at Lance si Millicent? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Si Millicent, yung pinsan kong mas bata sa akin ng ilang taon. Simula pa lang ng high school niya, ako na talaga yung tumayong ate sa kanya. Ako yung nagbabayad ng tuition niya noon. Kahit pa ang sweldo ko halos sakto lang talaga sa pang-araw-araw. Pero alam mo DJ Lara, wala naman akong pagsisisi. Kasi gusto ko lang talaga siyang matulungan. Nung nag-college na siya, nagtulong-tulong na rin kaming magpipinsa na may trabaho na. Yung iba, paunting ambag lang pero malaking bagay na rin yun. Parang collective effort naming pamilya na makapagtapos siya ng pag-aaral. And finally, gumraduate siya. Ang sarap sa pakiramdam, parang kaming lahat ang nakatoga. At hindi pa doon natapos ang swerte niya. Kasi ilang buwan pa lang pagkatapos ng graduation, natanggap na agad siya sa isang magandang trabaho. As in, ang bilis. Ako mismo, proud na proud sa kanya. Kasi nga diba, kung sino pa yung pinaghirapan mong itagbuyod, sila pa yung parang trophy sa buhay mo. Until one day, kinausap ako ng landlady namin. Sabi niya, kung may kilala ako naghahanap ng mauupahan, sabihin ko lang sa kanya. Bakante na kasi yung isang unit niya, mga 3 kanto lang mula sa inuupahan namin ni Lance. Doon ko naalala si Millicent. Alam ko kasi na naghahanap din siya ng lilipatan. Yung malapit sa work, safe at hindi ganon kamahal. Sabi ko pa nga sa sarili ko, aba sakto? Parang sinadya. Ay ayun, kinausap ko siya. Tinanong ko kung gusto niya yung lugar. Pinakita ko yung lokasyon, sinamahan ko pang tingnan yung unit. Nagustuhan niya. Pumayag siya. Kami ni Lance pa nga ang tumulong sa paglipat niya. Naghakot kami ng gamit, nag-ayos ng kurtina, bumili ng LPG. Ako pa mismo ang nagpahiram sa kanya ng pera para may pambili siya ng mga kailangang gamit sa apartment. Katulad ng kalan, ventilador, kutsyon. Hindi ko yun ininda. Kasi iniisip ko, pamilya ko siya. At kung may matutulong ako,
Bakit hindi? Pero DJ Lara, hindi ko akalain na yung kabutihan kong yun, yung pagtulong ko sa kanya, yun pala ang magiging dahilan ng unti-unting pagkasira ng relasyon namin ni Lance. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Noong nakalipat na si Millicent sa bagong inuupahan niya, sinikap ko talagang dumaan palagi. Minsan bago ako umuwi, dinadalhan ko siya ng dinner kahit simpleng ulam lang. Minsan adobo, minsan sinigang kasi alam ko nag-a-adjust pa siya. First time niyang mamuhay mag-isa at kilala ko yun. Mahiyain, hindi pa sanay sa mga responsibilidad sa bahay. Gusto ko lang na maramdaman niyang may kasama pa rin siya kahit pa mag-isa na siya sa unit niya. Pero isang araw, habang inaabot ko sa kanya yung plastic ng pagkain, bigla niya akong tinapik sa balikat at sinabing wag na ako masyadong mag-abala. At huwag na ring palaging daanan para dalhan ng ulam. Medyo na-hurt ako, hindi ko ikakaila. Parang hindi ko ina-expect. Pero nang ngumiti siya at sinabing gusto rin daw kasi niyang matutong magluto, gusto rin niyang masanay ng mag-isa, naintindihan ko na rin. Siguro nga kailangan niya ng space. Kailangan niya ring tumayo sa sarili niya gaya ng ginawa ko noon. Kaya naman mula noon, hindi na ako gaanong dumadaan. Minsan na lang kami magka-chat. Usually kapag may kailangan siya o may ikukwento. Wala na yung regular bonding naming magpinsan pero okay lang. Ganun talaga siguro. Nagkakahiwa-hiwalay ang priorities. Pero DJ Lara, kasabay ng unti-unting paglayo ni Millicent, napansin ko rin na may nagbabago kay Lance. Dati, kahit gaano siya kabisi sa trabaho, sinisigurado niyang makakauwi siya before dinner. Lagi pa nga niya sinasabi, hintayin mo ko ha, gusto ko sabay tayo. Pero lately, madalas na siyang mag-text na mag-overtime daw siya. Akala ko normal lang. Baka dumami lang talaga ang trabaho. Hanggang sa naging araw-araw na. Hindi na kami halos nagsasabay kumain. Ako pa rin yung naghahanda ng ulam pero sinasabi niya, wag mo na akong ipagtabi, busog na ako. May meal allowance kasi sa office. Nagulat ako kasi dati, wala namang ganun sa kumpanya nila. Pero wala naman akong dahilan para pagdudahan siya. Ayoko maging yung tipo ng partner na lagi nag-iisip ng masama. So, nagtiwala ako. Inintindi ko. Hanggang isang gabi. Medyo naparami ako ng luto ng ulam. So, imbes masayang, naisip ko na dalhan na lang si Millicent since matagal-tagal ko na rin siyang hindi dadaanan sa kanila. Kaya naman dali-dali ako nag-ayos. Nilagay ko sa food container, sumakay ng trike, tapos lakad na lang papunta sa unit niya. Habang paakyat ako sa hagdan ng apartment complex, ang gaan ng pakiramdam ko. Parang ang sarap sa feeling na makadalaw ulit. Magkakamustahan kami kahit sandali lang. Pero paglapit ko sa pinto, habang papalapit ako, hindi ko inakalang may ibang taong madadatnan ko sa loob ng inuupahan ni Millicent. Sino kaya ang kasama ni Millicent sa loob ng inuupahan nito? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Cassandra sa Dear
Lara. Pagdating ko sa tapat ng unit ni Millicent, may narinig akong boses mula sa loob. May kausap siya, may kasama. Boses ng lalaki. Nagulat ako. Wala naman siya na ikukwento na may dinedate siya o may bagong kaklose. Wala. Wala siyang nababanggit kahit sino. Pero baka kaibigan lang. Baka katrabaho o baka kung sino man nakakilala. Ayoko na agad isipin na kung ano man yun. Hawak ko na sana yung doorknob. Kakatok na sana ako nang mapansin ko yung isang pares ng sapatos sa gilid ng pinto. Leather shoes. Itim. Medyo may gasgas sa gilid at may faint na tupi sa may talampakan. Pamilyar. Kamukhang kamukha na ginagamit ni Lan sa trabaho. Nanlamig yung palad ko habang bitbit ko pa yung ulam. Kumabog ang dibdib ko na parang may paparating na sakuna. Hindi ko alam kung paranoia lang ba to o may mali lang talagang nangyayari. Ayoko mag-isip na masama, DJ Lara. Ayoko. Pero ang lakas ng kutob ko. Bago ako kumatok, huminga ako ng malalim at kinuha ko ang phone ko. Tinawagan ko si Lance. Saglit lang, sinagot niya agad. Boses niya normal, parang wala lang. Pero habang kausap ko siya, napansin ko na pareho yung background noise na naririnig ko sa phone at yung naririnig ko dito sa hallway. Yung mahinang tunog ng electric fan, yung mahinang tugtog mula sa radyo, yung tawa na parang kay Millicent. Kaya tinanong ko siya, nasaan ka? Medyo natagalan siya bago sumagot. Tapos yung boses niya parang hindi mapakali. Sinabi nitong pauwi na may dinaanan lang saglit. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko noon. Gusto kong maniwala. Gusto kong ipikit na lang yung mga mata ko at huwag pansinin ang lahat ng mga naririnig at nararamdaman ko. Pagkababa ko ng tawag, ilang segundo pa lang ang lumilipas, biglang bubukas ang pinto ng unit ni Millicent. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkagulatan kami. Ako hawak pa rin yung ulam, siya hawak ang cellphone niya, napatigil sa pagbukas ng pinto. Si Lance. Ano ang ginagawa ni Lance sa unit ni Millicent? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Hindi ko alam, DJ Lara. As in, hindi ko alam kung paano ako magre-react nung time na yon. Nakatayo lang ako noon sa tapat ng pinto, hawak pa rin yung food container habang si Lance yung taong pinakakilala ko. O akala ko, kilala ko. Nakatayo rin, mukha rin tulala, parang nanigas sa pagkagulat. Sumunod lumitaw si Millicent na kasilip mula sa likod ni Lance. Napatitig siya sa akin at para silang parehong walang maipaliwanag agad. Pero naunang nagsalita si Lance. Agad ito nakaisip ng explanation na si Millicent yung sinasabi niyang dinaanan niya. May pinakisuyo lang daw at may problema daw sa lababo kaya naman tinulungan niya lang. Nakangiti siya pero baka sa mukha niya yung gulat. Yung parang pilit na kinakalma ang sarili pero nanginginig naman ang boses. Sumingit si Millicent at sinabing nagkaproblema ang lababo at wala siyang mahinga ng tulong dahil wala naman daw itong ibang kilalang lalaki.
Pero DJ Lara, iba yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung gut feeling ba to, epekto lang ng pagkabigla, pero halata sa kanila yung tono, yung utal, yung tinginan nila, may mali, may tinatago. Pero dahil ayoko mag-isip ng masama, ayoko maging paranoid, kaya naman kahit may malaking tanong na sumisigaw sa isip ko, tinanggap ko na lang yung paliwanag nila. Nagpaalam ako agad, sabi ko may kailangan pa akong gawin sa bahay. Iniabot ko pa rin yung ulam kay Millicent, ngumiti lang ako kahit parang may bubog na sa lalamunan ko. Pagka uwi namin, tahimik lang si Lance. Ako rin, parang may manipis na kurtina sa pagitan naming dalawa. Hindi kita pero ramdam. Pero after nung gabing yon, biglang parang bumalik sa dati si Lance. Nagiging maaga na ulit siyang umuwi. Nakakasabay ko na siyang mag-dinner. Naglalambing ulit. Nagkukwento ng tungkol sa trabaho para bang gusto niyang burahin yung nangyari. Para bang gusto niyang iparamdam sa akin na wala yun. Normal lang. Pero ako yung hindi na bumalik sa dati. Kahit gaano ko gustong ibalik yung tiwala, hindi ko na kaya. Kasi mula noon, hindi na nawala yung duda ko. At gaya nga ng kutom na hindi na ako tinigilan, isang araw, napatunayan ko rin. Tama pala talaga ako. May namamagitan kina Lance at Millicent. Paano kayang mapapatunayan ni Cassandra ang hinala niya tungkol sa namamagitan kay Lance at kay Millicent? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Cassandra sa Dear Lara. Hindi ko na nga kailangan pang maghalongkat ng ebidensya. Hindi ko na kailangang manghuli pa. 2 buwan matapos yung gabing naabutan ko si Lance sa unit ni Millicent, si Millicent na mismo ang lumapit sa akin. Isang tanghali habang naglalaba ako sa likod ng inuupahan namin, may narinig akong kumatok. Pagbukas ko ng pinto, halos mabitawan ko ang tabo sa kamay ko nang makita kong si Millicent. Hindi ako sanay na dumadalaw siya sa bahay. Hindi niya ginagawa yun kahit noon. Kaya nga, nagtaka na agad ako. Naupo siya sa bangko sa may gilid ng pinto. Tahimik. Tinanong ko kung may problema. Bigla siyang napaiyak. Akala ko may emergency. Baka may nangyari sa pamilya namin sa probinsya. Agad akong napalapit sa kanya, pinaypayan pa ng kamay, inabutan ng tubig. Pero DJ Lara, hindi ko akalain yung sumunod niyang sinabi. Nabuntis siya at si Lance ang ama. Parang biglang may sumabog na bomba sa tenga ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi agad pumasok sa utak ko yung sinabi niya. Parang nanlambot lahat ng laman ko, parang binuhusan ako ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Hindi ako nananakit ng tao, DJ Lara, pero nung moment na yun, hindi ko napigilan ng sarili ko. Nasampal ko siya. Galit, sakit, pagtataksi, lahat ng emosyon parang sabay-sabay na bumagsak sa dibdib ko. Ang taong tinulungan ko, pinag-aral, pinatira malapit sa amin, pinakain, binilhan ng gamit, ganun lang? Ganun lang niya ako tinalikuran? Wala na ako nasabi noon kundi umalis ka. Pag uwi ni Lance kinagabihan,
Hindi ko na siya kinumpronta. Hindi ko na siya sinigawan. Hindi ko na siya tinanong kung totoo kasi wala na siyang kailangan sabihin pa. Alam ko na ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi na siya nagpakumbaba. Hindi siya lumaban pero hindi rin siya nagsorry. Tahimik lang siya. Para bang tinanggap na rin niya ang nangyari. Naghiwalay kami. Ilang linggo matapos ang lahat, nabalitaan ko na lang sa mga pinsan naming iba na magkasama na sila ni Millicent. Hindi ko na rin ginulo. Hindi ko na rin inusisa kasi totoo nga. May mga sagot na mas nakakasakit pa kapag pinilit mong alamin. Pagkaubos ng deposito ko sa renta, lumipat na ako sa ibang lugar. Malayo sa kanila, malayo sa alaala. Ngayon, DJ Lara, mag-isa ako. Nasa bagong inuupahan, tahimik, maliit, pero sapat. Hindi pa ako ganap na okay. Hindi pa ako tuluyang nakaka-move on. Kasi DJ Lara, ang sakit. Hindi lang naman sa puso pati sa tiwala, sa dignidad, sa loob. Pero araw-araw, pinipili kong bumangon. Hindi ko alam kung kailan ako magiging buo ulit, pero alam ko, hindi ako mananatiling basag habang buhay. Minsan, yung mga taong tinulungan mo pa, sila pa yung unang susubok na sirain ka. At yung taong akala mong kasama mo hanggang dulo, kaya ka rin palang iwanan. Ako, si Cassandra, at ito, ang aking kwento. My dear Lara. Hindi rin talaga natin masasabi kung sino nga ba yung mga taong magiging tapat at magiging mabuti sa'yo. Kung sino yung mga taong makakagawa ng masama sa'yo. Madalas ina-expect natin na kapag naging mabuting tao tayo sa isang tao, kabutihan din ang ibabalik sa atin. Pero kaya nagiging masakit kasi yung ina-expect natin na kakampi natin at gagawa ng mabuti para din sa atin, sila pa mismo ang mananakit sa atin.